very important itong topic na to, which is the resurrection of Christ. This is a very critical topic. It's a hot topic. It's very foundational sa faith natin. Maaring lahat tayo ngayon ay naniniwala na si Jesus, He died on the cross, and then after 3 days, di ba, He rose again, He resurrected from the dead. Pero kung may magtatanong sa atin, ano yung proof, ano yung evidences na nag-resurrect ba talaga si Jesus? Kasi maraming mga tao na they are, of course, still doubtful, especially the non-Christians, di ba? Hindi sila naniniwala. It's too unreal for them yung resurrection. So, ito yung ilan sa mga theories na meron yung mga taong hindi naniniwala sa resurrection. And even some scholars, mga atheists, ito yung ilan sa mga theories nila. First, fabrication theory, na ayon sa mga proponents nitong fabrication theory, from the word fabrication, sinabricate lang ng mga apostles yung istorya. Kumbaga, gawa-gawa lang. So, the apostles lied according to them. Isa ding theory yung mistaken identity, wherein yung apostles, magkamali lang sila sa pagka-record or sa pagkasulat or sa paniniwala na talagang nag-resurrect si Jesus. Another theory is yung stolen body theory. Nung namatay si Kristo sa cross, nilibing na doon sa yung cave na pag-aari ni Joseph of Arimathea, kung naalala nyo yun. Doon nilibing si Jesus, and then sinasabi nila na maaring ninakaw yung body ni Christ kaya nawala doon. So ito yung stolen body theory ng scholars. And Christ did not die according to Sun theory naman. Sa mga nagpropose ng theory na to, sabi nila habang nasa cross si Lord, dahil nga sa sobrang pinagdaanan niya, 'di ba, na torture, na hirap, yung pagod, uhaw, gutom, nag-faint lang daw si Jesus that time, or nasa state of coma, nag-suffer from comatose. Tapos, after 3 days ay nagkaroon ulit ng malay. So, ito yung Swan theory. So, ito yung apat na major theories ng mga taong hindi naniniwala na nag-resurrect si Jesus Christ. Pag-aaralan natin ngayon, i-disprove natin itong apat na theories na ito. So, hindi sapat na naniniwala lang tayo. Many times, di ba? We need evidences. So, from our past lessons, yung sa inspiration, meron tayong tinawag na mga evidences sa proving inspiration. Yung evidences na inspired ang Bible, ito yung pamantayan. So, given na yung self-attestation na sa Bible mismo, kiniklaim niya na ang Bible is the Word of God. It came from the very mouth, from the very breath of God. At of course, yung uniqueness ng Bible, alam natin yun. Diniscuss natin last week, bakit napaka-special ng Bible. 40 authors, 66 books, 1,500 years, at marami pang iba. Tapos, historicity, prophetic element, testimony of Christ, life-changing ability, testimony of the Holy Spirit. So, yung case natin ngayong gabi, which is about the resurrection of Christ, itetest natin yon sa pamamagitan ng mga evidences na ito. So, dahil given na yung self-attestation, uniqueness, magsisimula tayo sa historicity, pababa. So, ano yung mga evidences na to? First, sa historicity, kung naalala natin, merong internal at external evidences. So, umpisahan natin sa internal evidence, and then mamaya itong external evidence. So, first, sa internal evidence, nandyan yung honesty. So, bakit totoo yung resurrection ni Christ? Yung honesty sa pagkasulat. Oh, by the way, yung internal evidence is yung sa scripture mismo, itetest natin yung nakasulat sa loob ng Bible muna. Mamaya, yung sa labas naman, yung mga evidences sa labas ng Bible. So, honesty, yung pagkasulat ng mga disciples, ni-record nila yon about resurrection of Christ. Hindi nila pinabango yung mga pangalan nila. Bagkus, ito, sinulat nila how they abandoned Christ. Di ba si Peter na dininay niya si Christ, and then after that,
yung kinrucify, wala sila. Nung nag-resurrect si Christ, wala sila. Ang nandoon nga na mga unang witnesses ay yung mga babae, yung mga Maria. Sila yung nandoon. And that's against the Jewish culture. Second rate ang mga babae. Pero sa kanilang sinulat, mas bida yung mga babae when it comes to that event of resurrection. So very honest sila doon sa sinulat nila. Pangalawa, yung harmony. When it comes to the four gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John, they all wrote about the resurrection of Christ. Lahat yon recorded doon sa apat na gospels. At ganun din sa ibang parte ng New Testament, kung maalala natin yung ibang epistles like kay Paul. For example, yung 1 Corinthians 15, kung naalala natin, nandun yung resurrection. So even the other apostles, yung mga hindi nakasama ni Jesus sa kanyang walk sa ministry, like Paul, na parang second degree disciple, still he wrote about the resurrection of Christ. So may harmony yung lahat ng libro sa New Testament and even sa Old Testament kung saan binase yung prophecy na yon, kasi na-fulfill lahat sa New Testament. Now, yung four gospels, alam natin na sinulat yon ng apat na iba't ibang tao. Apat na, sabihin natin, may iba-iba silang theology. Yes, nag-harmonize in most parts, in most doctrines, pero iba-iba pa rin sila ng personality, iba-iba pa rin sila ng style, ng pagsulat, pero andun pa rin yung harmony, yung main thing about the resurrection of Christ. Hindi iba-iba yung kwento nila. Pangatlo, yung extraordinary claim. The Bible records that the resurrection of Christ happened and gives the time, very particular kung ano yung time, ano yung place, and sino yung mga people involved. And it names many of the witnesses. In other words, the extraordinary claims were not done in secret as would be the case if it were fabricated. So, parang walang sense yung theory ba ng yung fabrication theory kasi very specific sila doon sa mga details na yon. And considering na iba-ibang tao pa yung nagsulat, hindi naman pwede na nag-usap-usap sila, o ito, sabi ni Matthew kay Mark, ito yung isulat mo. Sabi kay Luke, iba-iba kasi by the time na nagsulat sila ay iba-iba din yung mga locations na nila kasi they are already spread out in different locations. So another internal evidence is yung lack of motive for fabrication. Sa Tagalog, wala silang motibo para gumawa lang ng kwento or mag-imbento ng kwento. Wala silang ganun. There is no reasonable explanation as to why the apostles would have made up such story. Hindi sila popular, hindi sila powerful, hindi sila mayaman, para meron silang, ano yung magigain nila kung anong magigain nila kung magsisinungaling sila. Kasi instead, 'di ba that time, meron silang constant persecution na sila. Kung babalik tayo sa time na yon, they were social enemies kasi they were going against the current ba. Ang mundo, ito yung takbo, pero sila against yung tinatakbo nila because they were introducing a God that they don't know about. At kapag pinipilit ang bagay na ganun, nung panahon na yon, papatayin ka talaga kasi kings, mga leaders noon, meron silang mga pamantayan na ito lang ang God na sasambahin dapat. It could not have been an illusion, for illusions do not happen in mass over time. Hindi din siya illusion. Sinasabi ng iba, nag-hallucinate lang ang mga writers ng Bible. Kasi kung hallucination lang yan or illusion lang nila yon, paano mangyayari na sa iba't ibang lugar sila? Pare-parehong illusion ang experience nila, still a weak argument. It could not have been a case of mistaken identity. Since it is impossible to explain how many witnesses
could be mistaken about seeing someone dead and buried and then seeing the same person alive 3 days later. It could not be that Christ did not really die, since the Romans were expert executioners, and many people helped in the burial process, wrapping Christ in burial clothes, and as was their custom. So nakita natin dito kung paano dinisprove yung theory ng fabrication, theory ng mistaken identity. Yung mga Romans nga, sabi dito, they were expert executioners. So, yung way kung paano in-execute si Christ doon sa cross, they have been doing that for many years, at for sure na hindi nila ibababa yung body ni Christ kung hindi pa ito patay. So, Christ really died on the cross, at marami ang witness that time. Maring wala nga doon yung mga apostles kasi nga, 'di ba, they abandoned Christ that time. Pero merong nandoon si John, tapos yung ilang kababaihan. Aside from them, there were other witnesses na makapagsabi that time na Christ really died, and that they helped then dun sa pag-prepare ng burial ni Jesus. And even one of the Pharisees nga, di ba, si Joseph of Arimathea, siya yung nag-volunteer na dalhin yung body ni Christ doon sa isang property niya, kung saan yun yung cave, kung saan inihimlay ang katawan ni Kristo. So, dinisprove dito yung ilan sa mga theories sinabi natin kanina. Sa preservation naman ng manuscript or ng scripture or ng Bible or books, ilang books sa Bible, the manuscript evidence conclusively demonstrates that the gospel accounts were all written within a generation of the events, which they record, authenticating their claims of eyewitness testimony. There is no time for legendary material to arise. Marami ng evidences na nagsasabi na yung mga libro sa New Testament, especially the Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John, na sinulat sila within that specific generation ng mga authors na na-experience yon first hand. Na, kung baga, they walked with Christ. Nandoon sila nung time na yon na nag-walk si Christ sa earth. So that's their eyewitness testimony. Hindi siya katulad ng ibang literature na sinulat lang dahil naipasa sa kanila yung information. So hindi ganoon, kundi sila mismo yung naka-experience at naka-witness ng pangyayari. Sa archaeology naman, Christ remains, syempre, wala mang nakakita ng remains ni Jesus. Maraming mga lumalabas ngayon na may nakita sila, or yung puting cloth na siyang ibinalot kay Christ. Tapos nandun nga yung marka ng dugo sa cloth na yun. We still don't know kung totoo ba iyon. Pero yung remains ni Christ is never found. When Jesus resurrected, He ascended to heaven, diba? So walang nakitang ganong body. Neither could those who denied the resurrection in the first century produce a body, nor those who deny it today. Walang ganun. Walang nakuhang body. Extra biblical attestation. There are numerous first century and second century extra biblical writings that witness to the fact that Christians believe that Christ rose from the grave. Yung mga historians na actually hindi naman sila Christians, pero legit historians sila na kapanipaniwala ang kanilang sinulat kasi that's their profession. Yung profession nila is to write history, to record history. At ang mga ilan dito ay sila Josephus, si Clement, Papias, Didache, Barnabas, Justin, Martyr, Ignatius, Irenaeus, Hermas, Tatian, Theophilus, Athenagoras, at Clement of Alexandria. Ay, yung iba pala dito ay mga Christians. Pero yung iba dito, very important na maalala natin, hindi sila Christians, pero sinulat nila, ni-record nila sa history na Jesus really walked, Jesus was crucified,
and Jesus resurrected. So, ang laking, ano yun, kumbaga, ang laking puntos na sila nga na hindi naniniwala kay Kristo. Pero, that's a very honest recording of history na sa kanila mismo nanggaling. So, punta tayo sa external evidence. So, sa labas naman ng Bible, yung survival in a hostile environment, the opponents of Christianity had every opportunity to expose the fabrication if it were true. The fact that those who were hostile to Christianity did not put forth a case against it adds to its historicity. So, nung time na yon, very hostile or critical yung sitwasyon ng mga Kristiyano that time. At madali lang sa tao noon, perhaps yung mga opponents o yung mga considered enemies ng Christianity, na baliktarin sila or patunayan na gawa-gawa lang nila yung istorya. Pero wala ni isa ang nakapagpatunay na gawa-gawa lang nila yon. So, yung mga apostles, yung mga disciples, yung early church, hinarap nila itong hostile environment na ito sa paraan ng persecution. So, kahit na hinarap nila yung martyrdom, ang marami sa kanila ay namatay dahil nga sa kung gaano ka-worse yung persecution na pinagdaanan nila. Some of them, di ba, are beheaded. Paul, he was beheaded. Peter, he was crucified. Pero dahil nga sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mamatay sa paraan na namatay ang aking Panginoon. Kaya binaliktad nila yung cross ni Peter. At marami pa, iba. So except si John, na binigyan yun ang pinangako ni Lord sa kanya na mahabang buhay. So, he died in old age. Pero, in his lifetime, naranasan din niya, napakaraming karanasan niya ng persecution. He was tortured, lashes, likuran sa kanyang katawan. Sabi nga, nasa isang malaking kawali na may mantika. Parang pinrito siya ng buhay. Parang may gano'n na record na pinagdaanan niya. Pero, nakataka siya mula doon. I don't know the whole story, pero may record din na ganun sa pinagdaanan ni Apostle John. He was the only apostle na namatay because of old age. The rest, they died in martyrdom. So, very hostile ang environment noon. So, kahit wala silang napiga sa mga apostles. Walang nagsabi na, gawa-gawa lang namin yon. So, huwag nyo na kaming saktan. So, walang ganun. Lahat sila hinarap ang persecution nung time na yun. At yun ay malaking ebidensya na what they believed na pinaniniwalaan din natin ngayon, which is the resurrection of Christ, is true. Mahirap hindi paniwalaan, di ba, na sinong tao or grupo ng napakaraming tao na handang mamatay para doon sa katotohanan na yun, di ba? Kasi kung kasinungalingan lang yon, madali lang sabihin sa kanila, huwag nyo na kaming patayin. Sige na, amin na kami, hindi talaga yung totoo. So, wala talagang ganun na nangyari. Sabi ni Gregory Boyd, Christianity was born in a very hostile environment. There were contemporaries or mga kasabayan who would have refuted the gospel portrait of Jesus if they could have. The leaders of Judaism in the first century saw Christianity as a pernicious cult and would have loved to see it stamped out. By the way, yung Judaism, syempre, nagpatuloy yon. Ito yung religion ng mga Israelita that time. Nung dumating si Lord, yung mga followers ni Christ, they were called the Way, and then later on, tinawag na Christians. So, para sa mga nasa Judaism, para sa kanila, yung mga Christians ay nasa kulto. Isang kulto ang Christianity for them. And this would have been easy to do if the cult had been based on fabrication. Why? Just bringing forth the body of the slain Jesus would have been sufficient to extinguish Christianity once and for all. In spite of this, however, Christianity exploded. So
grow pa nga yung Christianity. Even those who remained opposed to Christianity did not deny that Jesus did miracles and did not deny that his tomb was empty. So kung iisipin that time, first century, di ba, fresh pa, dun sa mga hindi naniniwala sa resurrection, kakamatay pa lang ni Jesus, and for them, hindi nabuhay muli si Jesus. So, dapat hinanap nila yung body, di ba, ni Jesus. Pero bakit hindi nila nahanap? At bakit hindi nila mapatay-patay ang sinasabi nilang kulto, which is Christianity? Bagkus, mas nag-grow pa nga yung Christianity. So, hindi nila nakita na this belief is really true, na hawak talaga nila yung katotohanan dahil si Jesus himself is the truth. So, dun sa fabrication theory first, nagsinungaling ba yung mga apostles? Tama ba yon yung fabrication theory? Ang argument dito is, hindi, wala silang matinding rason para magsinungaling. Kasi they were martyred for an unwavering testimony to have seen Christ alive. So, handa nilang ialay. Nga, handa silang mamatay. Kasi, yun yung totoo. Hindi sila mamamatay na sasabihin nilang ano lang yun, kasinungalingan. Mamamatay sila dahil lang sa kasinungalingan. Diba? Hindi. Kasi they were living for the truth and only the truth. So, fabrication theory, wala siya. Hindi siya matibay na theory. Ito namang mistaken identity theory. Nagkamali ba yung mga apostles? No. Because they claim to be eyewitnesses of Christ's death, burial, and resurrection. And they all went to their deaths for mistaken identity. So, ganun din. Hindi sila namatay lang dahil sa, nagkamali lang. Diba? Parang, ang nonsense naman ng naging buhay nila kung namatay lang sila dahil sa pagkakamali. So, they gave their whole life just to walk in the truth of Christ. So, napakababaw nitong mistaken identity theory para sa mga taong handang mamatay para sa katotohanan na yun. And then, yung stolen body theory naman, totoo ba na, kasi meron din itong part sa sa Book of Mark, kung hanapin natin dun sa resurrection. Sinabi din ng ibang tao na ninakaw daw ng mga apostles yung body ni Christ. Pero sabi dito sa argument, sino ang magnanakaw? Who stole it? And what was their motivation? This still would not explain the apostles' testimony to have seen Christ alive. At isa pa, ang Roman soldiers noon, dahil nga Jesus was a personality that time, at alam nila na may possibility na nakawin ang katawan ni Jesus. So, the Roman soldiers were there. At yung bato mismo na nakaharang sa cave, napakabigat naman nun. Ilang tao ang dapat na magbuhat para lang mabuksan yun. And again, yung Roman soldiers, they were very strict sa pagbabantay nun. So, sino ba naman ng mga apostles, di ba? They don't have that capacity. Karamihan sa kanila ay mga mangingisda, mga tax collector, si Matthew, at mga simpleng tao sila that time nung nag-ministry na si Jesus. They became very simple people. At wala silang kapangyarihan na gumawa ng ganitong activity na nakawin yung katawan ni Christ. Not possible na ninakaw. So, stolen body theory, it's not very powerful theory. So, yung swoon theory naman, this has medical connections. Kasi nga sabi dito, nag-comatose lang si Jesus or nag-faint. Tapos, after 3 days na, nagkamalay ulit. So, Christ only appeared dead, yet He came to the apostles after 3 days, beaten, bruised, pierced, and stabbed, and convinced them that He was
risen king. Napakababaw din nitong Sun theory. Marami ang magpapatunay that time na totoong namatay si Kristo. At sinabi nga natin kanina na hindi papayag ang mga Roman soldiers na ibababa nila yung body ng inexecute nila na hindi pa patay. At sabi nga sa medical, consider yung sa pag-aaral ng mga pinagdaanan ni Jesus, kung yung lashes na tinanggap niya, yung pagod na hinarap niya, yung ilang oras na walang pagkain, ilang oras na walang tubig, at yung pagtusok sa tagiliran niya na hindi na nga dugo, kundi tubig na yung lumabas. Basing on this condition, sabi ng medical field, the person will really die in that situation. Pero sinasabi pa nga na-endure pa ni Jesus that time yung mga pag-torture na sa ordinary body daw ay hindi daw yun kakayanin. Pero definitely that time Jesus died, and then after 3 days he rose again. So another part of the external evidences, yung prophetic element. Very important po ito na maintindihan. The Bible is the only religious or historical book that foretells the future in detail, detalyado, and then asks its readers to test the validity of this prophecy to verify its message. Ang sinasabi dito, kung paano yung mga prophecies sa Old Testament, very detailed. Kita naman natin kung paano si Lord magbigay ng detalye sa Old Testament. Even nga sa kung paano itayo yung arko ni Noah, diba? Yung mga ganung bagay, very detailed. So, pagdating sa prophecy about sa messiahship ni Jesus, naging very detailed si God. Some prophecies na binigay sa Old Testament na na-fulfill sa New Testament or as Jesus came as the Messiah. So first, yung seed of a woman sa Genesis 3:15, diba? Si Jesus yon. He was a descendant of Abraham. He was the heir of the throne of David. Dahil siya ay promised din na David's seed. And then he was born in Bethlehem. Sinabi din yan sa Micah 5:2 na yung Messiah ay papanganak sa Bethlehem, at yan na-fulfill nga sa New Testament. He was to be born of a virgin. Sinabi din yan sa Isaiah 7. Flight to Egypt nung sila ay tumakas. Dahil nga yung King Herod that time ay papatayin lahat ng sanggol. So after he was born, he was brought to Egypt by Joseph and Mary. And then even yung triumphal entry niya sa Jerusalem on a donkey, sinabi yon sa Zechariah 9:9. He was betrayed by a friend for 30 pieces of silver. Again, very detailed. Yung ginawa ni Judas ay nandito sa Zechariah 11. At yung crucifixion niya, yung pag-pierce sa kanyang hands and feet, sinabi din sa Zechariah 12:10. Yung oras ng kanyang pagkamatay, sinabi yon sa Daniel 9:25. He was preceded by a forerunner, si John the Baptist. Sinabi din yan sa Malachi 3:1. It was a prophecy. He was declared the Son of God. By the way, yung theology, God the Son, it's a very long discussion. Pero hindi siya inferior sa God the Father, kundi yung theology ng pagiging Son of God is about being that second person of the Trinity. So it's not about superiority or inferiority. So sinabi din yan sa Psalm 2:7. Yung Galilean ministry niya, it was mentioned in Isaiah. Yung pagtuturo niya ng parables, sinabi din yan sa Psalm 78. Jesus was also a prophet
Sabi yan sa Deuteronomy 18. The priest, after the order of Melchizedek, diba, sa Hebrews, sinabi na yan na he is the ultimate high priest. He was called to bind up the brokenhearted, sinabi din sa Isaiah. He was rejected by his own people, Isaiah 53. He was not believed, at napakarami pa. So, yan sa Isaiah, ito yung very detailed na sabi natin kanina kung paano dadating or dumating si Jesus. So, and like a root, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord has been revealed. For he grew up before him like a tender shoot, and like a root out of parched ground. He has no stately form or majesty. So, hindi siya hindi siya yung sinasabing personality na masasabi mong, oh, siya ay, kumbaga sa context natin ngayon, artista, di ba? Yung nangingibabaw. Pero hindi siya ganon. So, yun yung sinabi dito na yung kanyang personality ay hindi kapangibabaw ba sa society that time. Na even nung during his arrest, tinanong pa nung mga sundalo si Judas kung sino ba dyan si Jesus. At sinabi nga ni Judas kung sino yung ikikiss niya sa cheek, yun ay si Jesus. So, hindi nila na nakita kung sino talaga doon. Kinailangan pang magbigay ng signal si Judas. Nor appearance that we should be attracted to him. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And like one from whom men hide their face, he was despised, and we did not esteem him. Surely our griefs he himself bore, our sorrows he carried, yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. Exactly what happened, di ba, in his suffering in the Calvary, tapos sa crucifixion, and so forth. Napakahaba pa nito. I suggest na basahin natin later on itong Isaiah 53. Kasi ito yung very detailed about how Jesus suffered. And again, it is written in the Old Testament. It's a prophecy. At many years back, ito isinulat ni Isaiah from the very mouth of God, given to him yung very words ni God para isulat i-record yun. Tapos, exactly the same thing happened sa life ni Jesus Christ, which is the great evidence na Jesus really is the Son of God who is sent to save us from the power of hell, from the power of death. Another external evidence, yung testimony ni Christ. Since the historical evidence conclusively demonstrates that Christ rose from the grave, the resurrection itself verifies his claims to be Son of God. Since Christ is God's Son, his testimony concerning the inspiration of the Scripture is final and authoritative. He witnessed to the Old Testament's inspiration many times and paved the way for the inspiration of the New Testament through the appointing and sending of his apostles, validating them through signs and wonders. So kung babasahin natin yung New Testament, especially sa Gospels, na makita natin doon kung paano paulit-ulit ni Jesus kino-quote ang Old Testament or yung scriptures that time, at kung paano niya nire-remind ang mga tao na this is the prophecy, and here I am the Messiah, I am the Son of God, I am He. And of course, yung external evidence na life-changing ability. We all can attest to this na tayo mismo ay nakaranas ng transformation sa pamamagitan ng kwento, sa pamamagitan ng kwento nga ng resurrection ni Jesus Christ, which is the gospel. Ayon nga yan kay Paul, no? The gospel is the resurrection of Jesus Christ.
at yung testimony of the Holy Spirit. The scriptures testify to themselves through the subjective testimony of God Himself in the mind, the heart, and soul of an individual. So, the work of the Holy Spirit sa buhay natin. So, just to end this for now, meron tayong table dito na magpapakita ng comparison between the Bible, the Book of Mormon, ng mga Mormon, at Quran ng mga Islam, na kung paano masasabi natin na talagang ang Bible is inspired, the Bible is telling the truth. Kasi yung author, time, place, kita natin yung pagkakaiba, 40 authors, 1500 years. Sa author ng Mormon book, isa lang ang author. Tapos 50 years lang, isang lugar lang siya sinulat. Quran din, si Muhammad. Tapos 50 years lang din, isang place. Yung honesty, yes. Irrelevant details, testable extraordinary claims. So, lahat yan meron sa Bible. Pero sa Book of Mormon, ito lang ang meron. Sa Islam or sa Quran, ito lang ang meron. So, the Bible is really the Word of God. That's the power of God. The Gospel, sa prophecy niya, at kung paano na fulfill. Magdududa pa ba tayo sa Bible? Kung ito na yung nilalatag sa atin ng mga ebidensya. And sa mga tao din na makamimit natin na mayroong mga doubts pa about the Bible, about sa Word of God, we can present all these evidences to them kung mabigyan ng chance.